Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, may bago tayong balita. Presidente Bongbong Marcos may bagong ipinupush na rebranding ng kanyang administrasyon. Okay, yan, alamin natin yan. Pero bago natin yan, itatalakay ang kanyang bagong branding ng kanyang pamumuno. I-help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, so like and share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa ating Presidente Bongbong Marcos. Okay, so sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Okay, thank you. Yan na nga, Presidente Bongbong Marcos may branding na ipinupush, no? So ipapakita ko sa inyo itong balita ng Manila Bulletin. Okay? Presidente Bongbong Marcos Jr. has taken his push for unity to the next level as he ordered all government offices to adopt the Bagong Pilipinas, a brand of governance said to be reinforced by unified institutions. So ito yung kanyang branding ng kanyang administrasyon, no? Bagong Pilipinas. Okay, kung matatandaan natin, ito yung ginamit niya na slogan sa panahon ng kampanya, Bagong Pilipinas. Ngayon, ito na yung brand of government natin. Okay? Na ipinupush ni PBBM. Okay? Nakalagay dito, Presidente Bongbong Marcos, ito yung gagamitin na lahat ng mga agency sa gobyerno, no? Sa kanilang letters, sa kanilang logo, may mailagay na Bagong Pilipinas. Okay? Dito ang guide lahat ng mga government agencies. Kung matatandaan natin, lahat ng mga presidente sa Pilipinas ay merong mga sariling branding ng kanilang government. Okay, kung matatandaan natin, si Noynoy Aquino meron siyang daang matuwid. Daang matuwid. Kung walang korap, walang mahirap. Yan ang sabi ni yun ang kanyang branding ni Noynoy noon. Okay? So, kayo, natupad ba itong daang matuwid ni Noynoy Aquino? Kung walang korap, sa panahon ni Noynoy Aquino, wala ba talagang korap? Wala bang mahirap sa panahon ni Noynoy? O lalo tayong naghihirap? Kayo nang manghusga dyan. Yung kay former President Duterte naman, kung ating i-recall, meron siyang change is coming. I think ito yung slogan niya nung panahon ng election rin ni former President Duterte. 'Di ba? At hanggang na presidente siya, it was very popular yung kanyang branding, change is coming, tsaka popular rin yung nag-occur yung build na tatlong build, okay? Na laging sinasabi ni former President Duterte, ipinagmalaki niya yung build dahil nga nakikita rin ng taong bayan yung kanyang build. Diba? Maraming bridges na construct, maraming mga airports na na-improve at na-construct. So, talagang nakikita nyo yung build. Ni former President Duterte. Yun rin naman ang nagre-recall lang tayo dito sa mga bakit natin itinalakay itong mga branding ng mga presidente noon, dahil nga dito kay PBBM meron rin siyang sariling brand sa kanyang governance. Okay? Yung kay Gloria Macapagal Arroyo naman is yung Strong Republic. Kung matatandaan natin, gusto ni former President Gloria Macapagal Arroyo na matatag na governance sa kanyang mga different agencies sa kanyang gobyerno. Okay, yung kay Joseph Estrada naman,
ERAP para sa mahirap. Ito yung brand ni former President ERAP Estrada. Pero na-impeach siya after how many years of sa kanyang panunungkulan. Was short-lived as he was impeached less than halfway through his term. This is after 3 years, no? On charges of bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. No? Matatandaan natin yan, binoboto yan ng Senado noon hanggang nag-walk out lahat yung mga sa loob ng Senate, nagrarally doon, EDSA 3, EDSA 2 ba yung tawag nila doon? Or EDSA 3? Kasi merong si EDSA 3 after that, di ba? Na-impeach si former President ERAP Estrada. Yung kay Fidel Ramos naman is yung Philippines 2000. Supposedly a strategic framework of effective government and economic policies to transform the Philippines from laggard to the next ASEAN. Ito yung matatandaan ko kay former Fidel Ramos. Lagi itong pumupunta sa ibang bansa. Halos every month, every week, merong bansang pinupuntahan. Yan ang maalala ko kay Fidel Ramos noon. Okay? Ito namang si Corazon Aquino, no? Who was swept to power in 1986 EDSA People Power Revolution, had no government slogan that ran through her turbulent term, which was rocked by military uprising and coup attempts, while her government tried to lift the country out of severe economic decline, but she was able to get the massive support for her call of, dahil galit-galit siya dito kay Ferdinand Marcos Sr. Ito yung famous saying na yung panahon niya. Tama na, sobra na, palitan na. Di ba? Ito yung popular na saying niya. Dahil nasabi niyang tama na dahil hindi nila nagustuhan at that time yung pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Sobra na. Ano kaya yung sobra para sa kanya? At palitan na. Kaya nga pinapalitan nila si Ferdinand Marcos Sr. at that time. Kayo nang humusga dyan kay Cory Aquino kung meron ba talagang nangyari sa kanyang panahon. Sabi ng iba, hindi naman nagtagumpay yung kanyang lalo raw bumagsak yung economy natin. Okay? At lalo raw dumarami yung mga kaaway ng gobyerno at that time. Ewan ko, no? It's for you to, kayo mga audience ko dito, it's for you to judge. Kasi maraming supporters din dito ang mga dilawan. Okay? So, itong slogan o itong ipinupush ni PBBM na bagong Pilipinas, ito na yung official branding ng kanyang pagiging presidente ng Pilipinas at ito yung official what do you call that one? Branding ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Okay? Ang bagong Pilipinas is parte na ito sa national government. Lahat ng mga communication strategy ilalagay ito. Okay? So, all national government agencies, mga instrumentalities, including government-owned or controlled corporations, state universities, mga eskwelahan,
mga colleges shall be guided by the principles and strategies and the objectives of Bagong Pilipinas. Okay? So, ito na yung ating brand ng sa ating gobyerno ngayon. Okay? So, ito ay nangyari, no, nang pinirmahan ito ni that was July 3, I think, no, sa kanyang one of the cabinet members. So it also said to foster the state's commitment to achieving the comprehensive policy reforms and full economic recovery. Kasi yung Bagong Pilipinas nila, guys, is ito, inirelate nila ito sa pagsugpo ni PBBM sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas galing sa pandemic. Kasi bumagsak yan sa panahon ni former President Duterte, na alam naman natin bagsak na bagsak yung ating ekonomiya. So, Bagong Pilipinas means, simply states that ang pagbangon ng Pilipinas from the pandemic. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa ating bagong branding, Bagong Pilipinas kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, at least, si PBBM nag-iisip ng branding that will guide all the government agencies. Okay? Comment, react. Pag-usapan natin at magre-reply tayo doon sa mga magagandang suggestion, argumento sa comment section. Okay? Guys, like and share this video sa ating Facebook at YouTube. Subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa ating Pangulo ng Bansa, PBBM. Okay? So, happy Sunday sa inyong lahat. God bless and see you in my next video.